In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik, no? Sa oras na ito, tayo magpapatuloy na sa ating binabasa ang pahayag kay Apostol Pablo. Nasa ika-6 na yugto na po tayo at huling yugto na po ito. At nawa, ang bawat isang makapakinig nito ay kaunawaan at lawak ng pangunawa at pagkaintindi sa mga mababasa ko sa oras na ito. At bago tayo magsimula, magbigay po tayo ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, sa nawa at sa nawa. Amang Diyos, dinadalangin ko po ang bawat isa, nawa ang lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay pagpalain nawa ng kagalingan sa bawat may karamdaman. Kahabagan niyo po kami at patawarin niyo po kami sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At nawa ang bawat isa na bumabiyay sa panahong ito sa oras ito ay gabayan nawa ninyo ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat ang bawat isa ay may kanya-kanyang dinaranas. Nawa ang bawat isa ay makaunawa at pagpalain nawa ang bawat isa sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa. Mga kapatid, tayo na po yung magpapatuloy sa ating binabasa ang pahayag kay Apostol Pablo. Habang pinag-uusapan pa nila ako, tumingala ako at nakita ko ang ibang 3 lalaki na papasok at tinanong ko ang anghel, "Sino ang mga ito, Panginoon ko?" At sinabi niya sa akin, "Ito sina Abraham, Isaac at Jacob, na ang mga matandang ninuno." At lumapit sila at binati ako na nagsasabing, "Maligayang pagdating, Pablo, minamahal ng Diyos." Hindi tayo pinighati ng Diyos, ngunit nakikilala kami sa iyo sa laman bago ka lumabas sa mundo. At sunod-sunod na sinabi nila sa akin ang kanilang mga pangalan mula kay Abraham hanggang kay Manases. At ang isa sa kanila, si Jose, na inaibenta sa Egypt, ay nagsabi sa akin, "Pakinggan mo ako, Pablo, kaibigan ng Diyos. Hindi ko hinihiling ang aking mga kapatid na sumampa sa akin, sapagkat mapalad siya na makatiis ng pagsubok, sapagkat bibigyan siya ng Panginoon ng hinihingi ng 7 gantimpala sa mundo na darating." Bilang ang itsura ng isang anghel at tinanong ko ang anghel na sinabi, "Aking Panginoon, sino ito?" At sinabi niya sa akin, "Ito ang Moises na tagapagbigay ng batas na pinatalsik ng Diyos sa mga anak ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto." At nang makalapit siya sa akin, binati niya ako na umiiyak at sinabi ko sa kanya, "Ama, bakit ka umiiyak? Na matuwid at maamo." At sumagot siya at sinabi sa akin, "Dapat akong umiyak para sa bawat tao, sapagkat nagdala ako ng kaguluhan sa isang tao na hindi nakaintindi at hindi nila pinanganak ang prutas. At nakikita ko ang mga tupa kung saan ako ang pastol na nagkalat, at ang gawain ng aking pinagtrabaho para sa mga anak ni Israel ay hindi nabibilang ng wala. At nakakita sila ng mga kapangyarihan, mga hukbo sa gitna nila, at hindi nila nauunawaan. At nakikita ko ang mga hintil na sumasamba at naniniwala sa pamamagitan ng iyong salita at nagbalik loob at pumupunta rito at sa aking bayan na napakahusay na hindi maunawaan ng isang tao, sapagkat nang ibitin ng mga Hudyo ang anak ng Diyos sa krus, ang lahat ng mga anghel at mga angkarhel at ang matuwid at ang buong paglikha ng mga bagay sa langit at mga bagay sa lupa at mga bagay sa ilalim ng lupa, na nagdadalamhati na may isang malaking pagdadalamhati. Ngunit ang hindi nakaintriga at masungit na mga Hudyo ay hindi naunawaan, kaya't hinihanda para sa kanila ang apoy na walang hanggan at ang uod na hindi namatay. Habang nagsasalita pa siya, may dumating pang 3 at binati ako na nagsasabing, "Maligayang pagdating." Si Pablo, na minamahal ng Diyos
ang pinagmamalaki ng mga simbahan at modelo ng mga anghel. At tinanong ko, sino ka? At ang una ay nagsabi, ako si Isaias na nakita ni Manases na may kahoy saw. At sinabi ng pangalawa, ako si Jeremias na binato ng mga Hudyo, ngunit sila ay nanatiling nasusunod ng walang hanggang apoy. At ang pangatlo ay nagsabi, ako si Ezekiel na tinusok ng mga pumatay ng Mesiyas. Lahat ng mga bagay na ito ay tiniis namin at hindi namin nagawang iyon ang matigas na puso ng mga Hudyo. At pinatong ko ang aking sarili, humihiling sa kabutihan ng Diyos, sapagkat siya ay nahabag sa akin at iniligtas ako mula sa lahi ng mga Hebreo. At may dumating na tinig na nagsasabi, mapalad ka, Pablo, minamahal ng Diyos, at mapalad ang mga sa pamamagitan mo ay sumasampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat para sa kanila ay hinahanda ang buhay na walang hanggan. Habang nagsasalita pa ang tinig na ito, may dumating na isa pa na sumisigaw, mapalad ka, Pablo. At tinanong ko ang anghel, sino ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito si Noe na nabuhay noong panahon ng baha. At nang magsalubong kami sa isa't isa, tinanong ko siya, sino ka? At sinabi niya sa akin, ako si Noe na 100 taon ay nagtayo ng arka, at nang hindi inalis ang balabal ng aking sinuot o shaving ang aking ulo, bukod dito nagsasanay ako ng pagpapatuloy at hindi lumapit sa aking asawa, at sa 100 taon ng aking Amerikana ay hindi nadumi, at ang buhok ng aking ulo ay hindi nabawasan, at hindi ako tumigil na magpahayag sa mga tao, magsisi, sapagkat narito darating ang isang baha at walang nagbantay, ngunit ang lahat ay tumawa sa akin, hindi pumigil sa kanilang mga labag sa batas, hanggang sa dumating ang tubig ng baha at nawasak silang lahat. At tumingin ako sa malayo, nakita ko ang iba pang dalawa mula sa malayo, at tinanong ko ang anghel, sino mga ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito sina Enoch at Elias. At lumapit sila at binati ako na nagsasabing, maligayang pagdating, Pablo, minamahal ng Diyos. At sinabi ko sa kanila, sino ka? At si Elias na propeta ay sumagot at sinabi sa akin, ako si Elias na propeta na nanalangin sa Diyos. At pinagkaloob niya na walang ulan na maaaring bumagsak sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan dahil sa kawalan ng katarungan ng mga anak ng tao. Sa madalas sa isang katotohanan, maging anghel ay humiling sa Diyos dahil sa ulan. At narinig ko, magpasensya ka hanggang si Elias na aking minamahal ay manalangin at magpadala ako ng ulan sa mundo. So, mga kapatid, no? Doon na po nagtatapos ang ating binasa ang pahayag kay Apostol Pablo. So, mga kapatid, kayo na po sanang bahala umunawa at umintindi at lawakan ng pangunawa sa mga nabasa ko sa ating binigyan ng oras ang pahayag kay Apostol Pablo. Dito po sa aking pagkakaunawa, si Apostol Pablo ay nakarating po sa kaharian ng langit. Pinakita sa kanya ng anghel kung sino-sino naroroon at pinagpala ng Diyos. At nakita rin po ni Apostol Pablo yung magiging kalagayan o sasapitin ng mga tagapagsalita ng Diyos o tagapagturo ng Diyos na taliwas sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, at hindi po ako against, no, hindi po ako sabaga
ako'y sumasang-ayon sa banal na salita o sa Holy Bible. At ito po ang paraan ko na ang mga ibang talata na hindi na isama ay aking hinahayag sa pamamagitan ng social media. So, sana sa makakarinig ito, nawa, bigyan ng pagpapala ang bawat isa, kaunawaan sa bawat isa, kapatawaran sa bawat isa, at nawa ang Ama ang sa nakakita sa bawat ginagawa natin, ang ating tagapamagitan sa Ama, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, at ang sinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo, ang siyang banal na Espiritu Santo, siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Nawa sa oras ito, tanggapin nawa ang aking pasalamat at maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawat sa